Expectation versus reality. Dahil matapos ngang sumugod ang grupo ni Nagiso para bugbugin ng kapatid ni Dayon, in-knockout nga ang inabot nilang lahat. At hindi man lang sila nakatama kay Ijin o kahit gasgas man lang sa damit. Pinagmukha lamang sila na parang mga bata. Kaya huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video ito mga lods at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! Matapos ngang malaman ni Dayo na may pinaplano pala itong si Hijin para sa kanyang kapatid, ay agad siyang nagtungo para balaan ang kapatid niya. Ngunit huli na ang lahat dahil nandoon na ang grupo ni Gisu Kim sa classroom ni Ijin, kaya wala siyang nagawa kundi mag-aalala na lamang ng sobra. Pagkatapos ay pinakita sa sumunod na eksena na bago humantong sa magulong pangyayaring yon, masaya munang nagkukwentuhan ng mga klase ni Ijin sa loob ng kanilang classroom. Samantalang si Yongchan naman ay pinagtripan ng dalawa niyang kaklase na napasabing, "Ang ganda nun ah, headshot." Nagyabang pa si Jayong kay Yokjin na sinabing pangalawang beses na raw siyang nakascore ng malinis na headshot. Maya-maya pa, humingi ng eraser si Yokjin sa kaklase nilang tahimik lang na nakaupo sa gilid. Wala naman itong nagawa kundi ibigay na lamang yon. At agad ngang pumorma itong si Yokjin na parang pitcher bago ibinato ang eraser na talagang tumama sa ulo ni Yongchan. Kaya napayenga dito si Yokjin habang nagmamayabang kay Jayong na sobrang galing daw talaga niya. Ngunit natatawa ngang sumagot si Jayong na lousy shot lang daw yon, na sinabi pa niyang hindi nga malakas ang tama eh. Kaya agad namang ipinaliwanag ni Yokjin na kung ang estilo raw ni Jayong ay parang pistol, ang binato naman daw niya kanina ay kasing lakas ng AK-47. Ngunit lalo lang natawa si Jayong na napasabing, "AK-47 my ass." At gamit ang isa na namang eraser, sinabi nitong magpapakita siya ng tirang kasing lakas ng M4A1. Ngunit sa pagkakataong yon, sabag lang ni Ijin tumama ang eraser matapos itong biglang dumaan sa harapan ni Yongchan na tila sinadyang harangan ng dalawang bully. Napawat ang dalawa nang makita nilang parang walang nangyari habang tahimik lang na dumaan si Ijin at ang eraser ay pasimple lang nahulog sa gilid ng kanyang paa. Agad namang umupo si Ijin habang si Yongchan ay hindi maiwasang makaramdam ng pag-alala dahil sa ginawa nito kanina. Samantala, napareklamo naman si Jayong kay Yokjin na napasabing, "Man, nakakainis na talaga yung bagong yan ah." Ngunit kalmadong sagot ni Yokjin, "Simple lang naman yan. Kailangan lang nating turuan ng leksyon ng baguhang yan. Bugbugin natin mamaya pagkatapos ng klase." Dahil dito, napangiti na lamang si Jayong habang sumasangayong napasabing, "Okay." Samantala, inilagay naman ni Ijin ang kanyang bag sa gilid ng mesa bago tinanong si Yongchan kung ayos lang ba ito. Agad namang sumagot si Yongchan na okay lang naman siya. Kahit halatang kinakabahan na ito lalo na't ramdam niya ang mainit na titig ng dalawa sa kanila. Maya-maya pa ay napatanong si Yongchan kung may balak ba si Ijin pagkatapos ng klase. Dahil kung wala, maaari naman silang tumambay malapit sa school at ipapakita niya ang mga ilang magagandang lugar sa paligid. Ngunit mahinang tumanggi si Ijin at sinabing hindi siya pwede ngayong araw dahil kailangan niyang samahan ng kanyang kapatid na babae sa pag-uwi. Nagulat si Yongchan nang nalaman niyang may kapatid palang babae si Ijin. Kaya agad niya itong tinanong kung transfer student rin ba ito. Ngunit umaling si Ijin at sinabing nauna nang mag-aral ang kanyang kapatid bago pa siya dumating. Kaya napatanong si Yongchan kung ano naman ang pangalan ng kapatid mo. Sagot naman ni Ijin, "Dayon Yu." Dahil dito, biglang nanlaki ang mata ni Yongchan sa gulat na napasabing, "Wait, si Dayon Yu? Yung first year?" Sagot ni Ijin na, "Oo, bakit? Kilala mo ba siya?" Biglang natahimik si Yongchan bago alanganing nagsalita. Well, sa totoo kasi, hindi maganda ang kalagayan ni Dayon nitong mga nakaraang araw. Agad namang nag-aalala si Ijin at seryosong napatanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya nagsimulang magpaliwanag si Yongchan. Anya, medyo sikat daw si Dayon noon pa man nung nasa middle school pa ito dahil bukod sa matalino ay napakaganda rin ito. Kaya maraming lalaking nagkakagusto rito. Dahil doon, may isang babaeng nagsimulang mainggit sa kanya at kalaunan
nagsimulang mambuli sa school. Dahil dito, napatanong si Eugene kung paano nabubuli ang kanyang kapatid at bakit hinahayaan lamang yun ng iba. Maliwanag naman ni Yongchan na ang babaeng nambubuli kay Dayon ay kapatid ni Giso Kim, isa sa mga pinakinakakatakutang gangster sa kanilang paralan ngayon. Dagdag pa nito, mas lalo raw naging mahirap ang sitwasyon ni Dayon dahil magkaklase pa ang dalawa at araw-araw silang nasa iisang classroom. Kaya nga raw maraming estudyanteng nagugulat kung paano pa nakakapasok si Dayon sa school kahit ganoon kabigat ang pinagdadaanan nito. Dito napaisip si Eugene at may na-realize at napasabing so dahil lang sa may gusto ang babaeng yun sa lalaki na may gusto kay Dayon, kaya niya ginagawa ang lahat ng ito. Tumango naman si Yongchan na napasabing ganun talaga. Kadalasan, nagsisimula ang lahat sa napakababaw lang na dahilan at ang mga taong katulad nila hindi na kailangan ng totoong rason para mambuli. Biglang natahimik si Eugene matapos marinig yon. Kaya nag-aalalang napatanong si Yongchan kung okay lang ba siya. Ngunit mahinang sumagot si Eugene na ayos lang siya. Saka nagpasalamat kay Yongchan sa pagsabi sa kanya ng lahat ng ito. Wika naman ni Yongchan, halos lahat ng estudyante dito sa school alam ang nangyayari kay Dayon. Ngunit sana raw huwag masyadong mag-alala si Eugene tungkol dito. Ngunit muli lamang napaisip at natahimik si Eugene matapos marinig ang salitang yon. Ngunit biglaan na lamang bumukas ang pintuan ng classroom kasabay ang malakas na pagslam matapos sipain ni Damulag. Dahil dito, gulat na gulat ang lahat ng mga estudyante nang makita nilang isa-isang pumasok ang buong grupo ng mga gangster. Kaya maging ang dalawang maangas ay napatanong rin kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanilang classroom. Maya-maya pa ay nagsalita ang leader na nasa likuran na napasabing may aasikasuhin lang kami rito. At nang makita nila kung sino ang nasa gitna ng grupo, agad nanlaki ang mata ng dalawa na napasabing, si Giso Kim? Napamura na lamang si Yukjin sa kanyang isipan dahil kahit kaya niyang sumabay sa iba, alam niyang hindi niya kakayaning harapin si Giso Kim. Samantala pasimpleng bumulong naman ang kalbong gangster kay Giso habang tinuturo si Eugene na napasabing, yan yung tumira sa amin kahapon. Napansin naman agad ni Eugene ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya inis na napasabi si Giso, paano kayo natalo ng payatot na yan? Mga tanga ba kayo? Agad namang sumagot ang kalbo na napasabing, di ba sinabi ko na sa'yo kahapon, nakatsamba lang yung gagong yan. Ngunit sinabi ni Giso, puro kayo palusot. Pagkatapos ay pasimpleng tinawag ni Giso si Eugene na napawikang, hoy gago, tumayo ka dyan, lumapit ka rito. Walang imik namang tumayo si Eugene, bagay na ikinagulat ni Yongchan. Samantala, litong-lito naman ang dalawang maangas na kaklase dahil hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit isang bagay lang ang sigurado sila. Kung may nagawa man ang bagong estudyanteng yun para personal na puntahan ni Giso, siguradong may malaking problema itong haharapin. At habang dahan-dahang lumapit, pasimpleng sinabi ni Eugene, so ikaw pala, si Giso Kim. Kaya napangiti nga itong si Giso dahil hindi niya akalaing magkakaroon pa ng oras ang gagong ito para kilalanin kung sino siya. Sinabihan ni Giso itong si Kalbo kung titigan lang ba nila ang gagong to na ganun lang kung makatitig sa kanya. Kaya nutusan niya itong si Kalbo na bumanat na. Nag-step na sana ang Kalbo para bumanat, ngunit biglang dumating si Dayo na agad tumawag sa pangalan ni Eugene na makikitang nagpang-abot ang hininga nito sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo. Nagulat si Eugene nang makita si Dayon, lalo na nang napansin nito ang mga pasa sa mukha at maging sa tiyan ng kanyang kapatid, dahilan para mas lalong nandilat ang kanyang mga mata. Napangiti naman si Giso habang napatingin kay Dayon na napasabing, tingnan mo nga naman, ang sikat na bully girl ng paaralan na si Dayon. Dagdag pa nito habang nakatingin kay Eugene, napunta pa talaga ang kapatid mong babae dahil nag-aalala para sa kuya niya. Samantalang ang kapatid kong babae, puro reklamo at utos lang ang alam gawin sa akin. Ngunit bigla itong pinatigil ni Eugene, nakakarating lang sa likod ni Dayon na napasabing, shut up. Mag-aalala lang naman siya kung may tao nang tumalo sa kapatid niya. Napareklamo pa si Eugene kay Dayon habang hinihingal din sa pagtakbo matapos siyang habulin si Dayon.
Samantala, kitang-kita sa mukha ni Dayon ang matinding pag-aalala para kay Ijin, lalo na nang makita niyang napapalibutan na ito ng buong grupo ni Gisu. Ngunit habang tinitingnan naman ni Ijin ang nanginginig na sugatang kapatid, mas lalo rin siyang nag-aalala para rito. At maya-maya pa, tuluyan ng napaluha si Dayon habang nagsasalita na napasabing, "Sorry Ijin, nadamay ka tuloy dahil sa akin." Habang sa gilid naman ay napailing si Hijin na napasabing, "Heto na naman, ang drama queen ng paaralan." Biglang nagsalita si Ijin habang nakatingin kay Dayon na napasabing, "Wala kang dapat paghingian ng sorry." At bago pa man makapag-react ang lahat, bigla na lamang bumagsak ang isang mabilis at mabigat na hammer punch direkta sa liig ng kalbong gangster. At kung kutsilyo ang hawak ni Ijin dito mga lag, siguradong wala ng buhay ang kalbong ito. Dahil malinaw na sanay itong puntiryahin ang mahinang bahagi ng katawan ng kalaban. Agad na bumagsak sa sahig ang kalbo, dahilan para mapasigaw ng what the heck ang isa nitong kasamahan, na ngayon lang nakita si Ijin. Habang si Damulag naman ay parang nakaramdam ng deja vu. Agad tumagas ang pawis at nakaramdam ng panginginig sa katawan. At dito nga sinabi ng ating bida sa kanyang kapatid na ang mga ito ang dapat humingi ng sorry sa'yo, Dayon. Biglang sumugod si Damulag at napasabi pa itong, "You little piece of shit." Ngunit pasimple lang namang tinapik ng ating bida ang suntok nito at wala ngang ibang nakikita si Ijin kundi ang opening strike sa lalamunan ni Damulag. Kung kaya't agad niya itong tinira gamit ang simpleng hand strike na talagang hindi lang bumara ang lalamunan kundi napasukan na wala sa oras. Napaluhod na lamang si Damulag habang nagpanghawak sa kanyang leeg at hindi na nakapagsalita pa sa sobrang tindi ng sakit ng lalamunan niya. Agad namang sumuntok ang isa pang kagrupo nila na iniwasan lang ito ng ating bida at agad pinatikim ng matinding suntok sa bodega na sa sobrang lakas ng suntok na itaas ni Ijin ang buong katawan niya, kaya pati tuloy tsinelas niya ay tumalsik habang siya naman ay tuluyang hinampas ni Ijin sa ground. Gulat na gulat itong si Giso na napa-what the F sa kanyang nakikita at napatitig na lamang siya kay Ijin na napatanong sa sarili kung ano ang nangyayari. Habang ang dalawang maangas naman na kaklase ni Ijin ay nandilat na lamang ang mga mata dahil nagplano pa naman silang bubugbugin nila itong si Ijin mamaya pagkatapos ng klase. Samantalang si Hijin naman ay hindi nakapagsalita sa kanyang mga nakikita. Pati na rin ang babaeng kasamahan nito ay nakaramdam ng deja vu feeling kagaya kahapon. At kahit si Dayon ay nagulat rin sa kanyang kapatid since hindi niya nakita kung ano talagang nangyari kahapon. Pasimpleng sinabi ni Ijin, "So ikaw pala ang dahilan kung bakit nahihirapan ng kapatid ko." Bagay na sobrang ikinagulat naman ng dalawa. Samantala, natahimik naman ang lahat ng estudyante sa loob ng classroom. Ngunit si Giso ay muli na namang napangiti na napasabing, "So hindi ka rin pala isang mahinang nilalang, hindi ba?" Napaglazing lang ang ating bida at hindi sumagot. Ngunit biglang ang napamadafaka itong si Giso mga lord sabay unleash ng kanyang pamatay na sipa at napasabing, "Sagutin mo ako, tain na ka." Na makikitang parang natamaan nga dito ang ulo ni Ijin mga lods dahil bahagya itong napaslant na siyang naramdaman talaga ni Giso na sumapul talaga ang sipa niya. Ngunit doon niya napagtantong naka-defense stance lamang pala si Ijin kaya bahagya itong yumuko at hindi man lang ito nagalusan. Dahil dito gulat na gulat si Giso na napaisip, paanong na-block yun? Siguradong tinamaan ko yun kanina. Ngunit bilang sanay na sa pakikipaglaban, mabilis ding napansin ni Giso na habang nakadepensa si Ijin, may maliit na opening sa kabilang side ng katawan nito. Kaya agad niyang sinamantala ang pagkakataon at kumilos muli para umatake. Kaya agad nagpakawala si Giso ng isang malakas na sipa mula sa kabilang direksyon. Sigurado siyang hindi agad mababasa ni Ijin ang galaw na to. Ngunit sa halip na matinag, pasimple lamang sinalag ni Ijin ang atake gamit ang kanyang buong braso at bago pa makabawi si Giso, mabilis siyang hinawakan ng paa nito at hinila. Kaya dahil doon, walang nagawa si Giso kundi mawalan ng balanse at diretsyong sinalubong isang napakalakas na suntok ng ating bida.
Bagsak si Giso matapos tumamang napakasulidong suntok at agad dumugo ang kanyang ilong. Napamura na lamang siya sa nangyari dahil hindi niya inasahang hahantong sa gano'n ng sitwasyon. Ngunit higit pa ron, ang mas nagpatigil sa kanya ay ang titig ni Eugene. Isang napakalamig at mabigat na tingin na para bang hindi na mabilang ang dami ng laban na karahasang pinagdaanan nito para magkaroon ng ganong klaseng presensya. At sa sumunod na sandali, bigla na lamang napansin ni Giso ang isang napakabilis na sipa na rumaragasa papunta mismo sa kanyang mukha. Isang napakatinding finishing move ang pinakawalan ni Eugene na tuluyang nagpabagsak kay Giso habang sumabog ang dugo mula sa kanyang mukha sa lakas ng tama. Ipinakita ang bagsak ang buong grupo ni Giso at halos lahat ay wala ng malay, habang ang ibang estudyante naman ay gulat na gulat sa nasasaksihan nila sa loob ng classroom, maging ang dalawang maangas na kaklase ni Eugene ay napahula shit, habang namumutlang napaisip na totoo ba to? Ganun lang kadaling na knockout ni Eugene si Giso? Samantala, napahawak na lamang si Dayon sa kanyang bibig sa sobrang gulat, habang si Hiji naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. What the hell? Iyon lamang ang nasabi nito sa kanyang isipan habang napatitig kay Eugene na tila ba walang nangyari matapos nitong pabagsakin ng buong grupo ng kanyang kapatid. Samantala, si Eugene ay nagsimula ng pagpawisan habang nakatitig sa napaka-cold-blooded at napakalamig na ekspresyon ni Eugene. At nang makita ng nakakuyumang kamaon nito habang papalapit sa kanya, mas lalo siyang nagulat na napasabi sa kanyang isipan, hindi naman siguro niya ako susuntukin, hindi ba? Agad namang nag-aalalang pinigilan ni Dayon si Eugene, ngunit kalmadong nagsalita ang ating bida. Hindi ba't matagal kanilang binubuli? Napahinto si Dayon na napaha at hindi agad nakapagsalita. At bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Eugene. Hindi ba't ito rin ang ginawa nila sa'yo kanina lang? Mas lalo pang nagulat si Dayon at tuluyang natameme. Unti-unting nagsimulang mag-sink in sa kanyang isipan ng lahat na teka muna, ito ba ang dahilan kung bakit lumalaban ng kapatid ko? Dahil sa akin? Kaya dahil doon, pilit na lamang napangiti si Dayon habang pinapakalma si Eugene. At napasabing, ayos lang naman ako, wala nang problema. At habang nakikiusap na tumigil na lamang ito, walang pagdadalawang isip namang umatras si Eugene at bahagya pa itong umiti bago nagpa siyang samahan na lamang si Dayon pabalik ng classroom. Agad ngang naunang umalis si Eugene habang mabilis namang sumunod si Dayon. At nang tuluyan ng makaalis ang dalawa, doon na nagsimulang magulo ang buong classroom. Halos lahat ng estudyante ay nagbubulungan habang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nawika pa nila, what the hell? Totoo ba talaga yung nakita natin? Tinalo lang ng isang tao ang buong tropa ni Giso. Samantala, ang dalawang maangas na kaklase naman ay napawaw na lamang dahil hindi nila inakalang ganoon pala ka-hardcore ang bagong estudyante na yon. Kaya napaisip silang mabuti na lamang at hindi natuloy ang plano nilang bugbugin si Eugene dahil siguradong sila ang mababaliktad at mabubugbog kapag nagkataon. Habang si Eugene naman ay nanginginig sa sobrang inis habang nakatingin sa buong tropa ng kanyang kapatid na pawang nakahandusay matapos patulugin ni Eugene. Kaya wala na itong nagawa kundi sumigaw na lamang na mga tanga kayong lahat. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Eugene at Dayon. Dito nga ay aminadong sinabi ni Dayon na talagang nagulat siya dahil sobrang galing pala talaga makipaglaban ni Eugene at muli na naman itong humingi ng sorry. Nagtaka naman si Eugene at agad na patanong na para saan? Mahinaong sumagot si Dayon na nadadamay na naman kasi si Eugene sa mga gulong mayroon siya. Kahapon ay napilitan nitong makipaglaban dahil sa kanya at ngayon ay naulit na naman ang lahat. Ngunit bahagyang napangiti si Eugene bago nagsalita na huwag mong sabihin yan. Para sa akin, ito naman talaga ang dapat. At dito nga ay nagkwento si Eugene tungkol sa lugar na kinalakihan niya noon. Aniya, sa lugar na yon halos lahat ng tao ay sarili lamang nilang kapakanan ang iniisip. Wala silang pakialam kung may mangyari man sa iba, basta hindi silang nagsasuffer. Ngunit kahit ganon daw ang mga taong yon, may mga pagkakataon pa ring nagbabago sila. At kadalasan, nangyayari lamang yun kapag pamilya na nilang nadadamay. At dito nga pinakita ang isa sa pinakamatinding laban na napagdaanan ni Eugene bilang isang elite mercenary.
Matapos nilang ma-overpower ang kampo ng kalaban, nagkaroon ng matinding palitan ng putok habang paatras na umaatras ang mga kalaban papunta sa damuhan upang magtago at makatakas. At doon nga napansin ni Ijin ang isang lalaking nagtatago sa kabilang bahagi ng lugar, kaya agad niya itong hinabol at hinuli. Ngunit nang naabutan niya ito, doon niya nalaman kung bakit hindi lumalaban pabalik ang lalaki. Kasama pala nito ang kanyang anak, isang batang umiiyak at nanginginig sa sobrang takot. At dahil doon, napatanong si Ijin sa kanyang sarili kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng pamilya at bakit ito napaka-importante para sa mga tao. Samantala, sinabi naman ni Dayon na kahit ganoon, halos wala namang maalala si Ijin tungkol sa kanya at kay Lolo. Mabilis namang umamin si Ijin na totoo yon. Kaunti lamang talaga ang naalala niya mula sa nakaraan. Ngunit hindi raw ito mababago ang katotohanang isa silang pamilya. Napatitig na lamang si Dayon kay Ijin matapos marinig yon. At maya-maya napansin niyang pinag-uusapan na pala sila ng mga estudyanteng nasa paligid nila. Kaya agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang pigilan si Ijin. At sinabing, ayos na ako. Pwede ka nang bumalik sa classroom mo. Nagpaalam na rin si Dayon bago tuluyang pumasok sa kanyang classroom habang bahagyang napangiti at napasabing kita na lang tayo mamaya. At si Ijin naman ay napangiti na lamang habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinakitang nakabalik na si Ijin sa kanyang classroom at agad namang natahimik ang buong klase na kanina pang nagchichismisan nang makita nilang bumalik ang ating bida. Samantala, ang dalawang maangas na kaklase naman ay biglang nag-iba ang aura at naging parang maamong tuta habang halatang bilib na bilib kay Ijin na napasabing, grabe, ibang klase yung ginawa mo sa mga gagong yun kanina. Ano bang itinuturo sa inyo sa ibang bansa? Pinagmukha mo silang mga baguhan. Tahimik lamang na bumalik si Ijin sa kanyang upuan habang si Yongchen naman ay napatingin sa kanya at aminadong napaisip na talagang kahanga-hanga si Ijin. Samantala, lumipat naman ang eksena kina Giso at sa kanyang grupo. Makikitang galit na napasuntok si Giso sa mesa habang inis na iniisip na may kakaiba talaga kay Ijin. Hindi raw ito katulad ng ordinaryong gangster sa paaralan na nakasanayan nilang kalabanin. Bigla namang nagreklamo si Ijin habang nakatingin sa kanilang lahat na napasabing, magtatambay na lang ba tayo rito na parang walang nangyari? Dagdag pa nito, natsambahan lang naman daw si Nagiso kanina at pwede pa nila itong balikan mamaya dahil isa lang namang tanga ang lalaking yon. Na sinabi pa niyang, seryoso ba kayo? Hahayaan niyo na lang na gawin niyo yun sa inyo. Ngunit nanatiling tahimik ang tatlong kagrupo ni Giso. Kaya dahil doon, biglang sumigaw si Giso para patahimikin itong si Ijin at sinabing, hindi ka ang pumunta doon at labanan mo siya kung sa tingin mo ganun lang kadali. Doon nga bahagyang nakaramdam ng takot si Ijin ngunit hindi pa rin bumaba ang ego nito at napa-excuse me pa na sinabing huwag mo nga akong pagbuntungan ng galit dahil lang pinahiya kayo ng isang lalaking hindi nyo kilala. Mas lalong nainis si Giso at napasabing anong sinabi mo? Hindi na muling nagsalita pa si Ijin at agad na lamang tumalikod para lumabas sa silid, sabay malakas na pagbagsak ng pintuan. Mabilis ding sumunod ang babaeng side gate nito, ngunit kahit nakalabas na sila, hindi pa rin maitago ni Ijin ang matinding galit at inis sa isip nito na napasabi sa kanyang isipan, mga punyetang talunan. Iisang tao lang hindi pa kayang talunin. At maya-maya pa ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Dayon na kasama si Ijin na tila masayang nag-uusap at doon niya na-realize na parang hindi matatahimik ang kanyang isip habang nakikita niyang masaya si Dayon. Bigla namang nagbukas ng malakas ang pintuan ng classroom ni Dayon nang pumasok si Ijin dahilan para mapatingin ng lahat sa kanya. Agad naman siyang napatitig kay Dayon na tahimik lamang at hindi man lang siya pinansin. Wika ni Ijin, swerte mo na ngayon makakapasok ka na sa school na walang iniisip. Ngunit nanatiling tahimik si Dayon at hindi pa rin siya nilingon. Kaya dahil doon, mas lalo pang nainis si Ijin at sinabi sa kanyang isipan, ang yabang talaga ng babaeng to, parang hindi man lang ako narinig. Ngunit habang iniisip niya yon, isang mukha ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang napaka cold-blooded at mabigat na titig ni Ijin habang nakaharap sa kanya kanina. At dahil doon, hindi niya na malayang bahagya na pala siyang nanginginig. At sinabi sa isipan, talaga bang hahayaan ko na lang si Dayon na
gawin ang lahat ng gusto niya. Ngunit kahit ganon, pinilit pa rin niyang lunukin ng takot at buong yabang na bumulong sa sarili. Ulul, hindi ko hahayaan yon. At dito na muna magtatapos ang chapter na ito mga lods. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag niyo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pati na rin mag-follow sa ating Facebook page para updated kayo sa mga susunod nating uploads. At suportahan nyo rin sana ang bago nating nire-recap na manhwa series dahil mas lalo pang iinit at magiging matindi ang mga susunod na kabanata. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go!